Hi guys! Welcome back to my channel. So, I'm sure a lot of you guys have been wondering kung saan ako napunta for the past few weeks kasi hindi ako nag-upload at all dito at saka even dun sa kabilang channel ko. That's because I've been very busy lately. If you've been following me on Instagram and nanood kayo ng aking YouTube live, so sinabi ko sa inyo na I've been feeling very down lately. So nagkaroon ako ng sakit. I have been very busy with work. Nagbakasyon yung yaya namin. So ako yung nakayaya duties kay Dev. So alam mo yun, parang nagkasabay-sabay. And just very recently, I lost a very close friend of mine. So I was very down the past few weeks. Pero now I'm back. And today, ang tatalakayin natin is all about parang medyo life after death and at the same time, yung tinatawag nating deja vu. Deja vu is yung parang nakaramdam ka na parang nangyari na pero nangyayari pa lang at this moment. So, alam mo yung feeling, you get the feeling na parang, teka lang, parang nangyari na to, teka lang, parang napagdaanan ko na to. So, yun yung deja vu, and yun yung tatalakayin natin ngayon. Yung mga conspiracy theories that covers ano ba talaga yung nagkukos ng deja vu. So, simulan na natin. Okay, so yun na nga, yun ang ibig sabihin ng deja vu. And actually, a lot of scientists say na this is a result of different things. So sabi nila, ito pa nga yung result ng tinatawag na dual processing of the brain, na parang kasi minsan daw, late na nare-receive ng utak natin yung kung ano talaga yung actually nangyayari. Parang nagkakaroon siya ng late reaction, tapos kaya nafe-feel natin na as if nangyayari siya ulit. Pero actually, hindi. Nangyayari siya at that same time. Pero, marami pa rin mga unexplained na parang yung iba napapanaginipan nila, yung iba nafe-feel talaga nila na parang, teka lang, ito yung naramdaman ko, ito yung naamoy ko, yung gano'n, yung na-feel mo talaga na it really happened. Pero hindi mo lang matandaan kung kailan, kung paano nangyayari yon. Okay? So, the first conspiracy theory about this, ay, teka guys, bago ako magbigay ng conspiracy theory, wala lang, ma-share ko dito sa YouTube live, nung nangyari yung deja vu sa isa kong friend, sobrang funny lang, kasi nag-uusap-usap kami ganyan, mga barkada ko. Tapos, bigla na lang siyang tumigil. Sabi niya, teka guys, sabi niya, guys, parang nangyari na to, teka. Sabi niya, parang nangyari na to. Di parang kami, ang alin? Sabi niya, ito, yung nag-uusap-usap tayo. Sabi niya, parang nangyari na to. Sabi niya, oh my God, nagkaka-Roy G. Biv yata ako. So, di kami, parang nagtingin kami ng mga friends ko. Roy G. Biv. Di ba sa Rainbow yon? Baka deja vu? So, parang siya, ay, wala. Yun, wala lang. Anyway, para lang matawa lang rin kayo. Okay, so simulan natin doon sa first one. So, the first conspiracy theory is all about the parallel universe theory. So, if you watched my second video dito sa channel kong to, minention ko na rin doon yung Mandela effect. So, part of Mandela effect, sabi nung iba, dahil daw yun sa parallel universe, na meron daw nag-exist na mga ibang universe or mundo na kagaya natin, pero parallel nga sila, the same timeline. So, sabi nung iba, what if meron kang isang kapareho mo na tao, kumbaga ako, Monica, ako dito sa mundo natin, meron din Monica dun sa Earth 2, kumbaga. Oo, nanonood ako ng The Flash, guys. So, sa Earth 2, kunwari, meron ding Monica doon. And ang nangyari was, yung Monica doon, yung ako doon sa mundo na yon, dumaan din doon sa exact same scenario, tapos nag-retain siya sa memory ko kasi for some reason, we are connected. Kasi ako rin yon, but in a different universe. So, parang yun daw yung isang pwedeng explanation doon. Which, alam ko, medyo malayo siya, medyo mahirap paniwalaan, pero it is a possibility, and it's one of the conspiracy theories na is out there and people are really talking about it. So, yon. The second one is yung tinatawag nating precognitive dreaming. So, if you watch naman yung video ko that talks all about dreams, meron ako doon diniscuss about precognitive dreaming. Precognitive dreaming, ito naman yung parang nanaginip ka ng something tapos nangyari siya. So, a lot of people experience this. May iba na kinabukasan nangyari kagad. May iba naman na nangyari yung panaginip nila ilang months later. Yung iba pa nga years later. So, sabi nila,
hanggang ngayon nga, nobody can explain kung bakit nagkakaroon tayo ng gano'n, ng mga premonition. Kumbaga parang na-foretell natin yung mangyayari sa mga panaginip natin. And sabi nila nga, di ba, pag nananaginip ka, hindi lahat ng panaginip mo natatandaan mo. Kada detalye ng panaginip mo, usually nga, pagising mo, nalilimutan mo na. So sabi nila, isa daw yun sa mga pwedeng nagkukos ng deja vu kasi nangyari siya sa panaginip mo, pero nalimutan mo lang. Pero nung nangyari siya in actual life, na nagkatotoo na siya, dun mo na-feel na parang, teka lang, nangyari na to. Pero hindi mo lang alam na yung pala na panaginipan mo siya. So, yun yung isang theory. Third theory naman is all about reincarnation. So, sa reincarnation naman, sinasabi nila na, yun nga na, a lot of people believe na na-reincarnate tayo. May mga iba na ang mga paniniwala nila is na-reincarnate ka to be yourself again. So, kumbaga parang pag pinanganak ka, nakaantay lang yung soul mo, nakatenga lang kayong lahat, tapos hanggang sa pag magkaroon ulit ng reset in the universe, papanganak ka ulit as yourself. Tapos, i-rewind lang yung nangyari sa'yo all over again. So, some situations nangyayari ulit, which I honestly find it hard to believe, to be honest with you, ha? Kasi parang, if ma-reincarnate ang mga tao, so sobrang dami-dami ng mga tao, parang, ang hard to believe na ma-reincarnate ka as yourself again. Mas naniniwala ako kung ma-reincarnate ka as a different person. Kasi if it's as yourself, edi sana yung mga taong kilala natin na namatay noong panahon pa, buhay pa rin sana sila, nabuhay sila ulit ngayon as somebody who's very famous. Kunwari, mga ganun pa lang hindi naman nauulit sila, diba, yung mga tao na yon. So, that's something na very mahirap for me to believe. Pero, eto, yung isang theory about reincarnation, ito yung mas oo nga, no, ganon. Kasi, yung isang reincarnation theory naman is, sabi nila, what if, lahat nga tayo talaga, when we die, we get reincarnated. Sabi nung isa, napag-isip lang siya na, what if, pagka pinapanganak tayo, or pag namamatay tayo, pag namatay ka, di ba meron daw ilaw? Just follow the light, sabi nila. Pag pumunta ka sa ilaw na yun, yung ilaw na yun daw is actually mga ilaw sa ospital. Kasi pinapanganak ka ulit. Kaya nga daw, pagka pinanganak ang baby, umiiyak. Kasi daw, pag lumabas sila, parang naaalala mo pa yung life mo Naaalala mo pa yung life mo, kaya umiiyak ang baby. Pero as you grow older, malilimutan mo na. Make sense, tama ba? And ito pa yung isa sa mga theories ko dito, yung last theory ko actually. And ito yung nakuha ko nga kay Shane. So tama yung sinabi ni Shane, napaisip talaga ako doon. Yung sinabi niya na, when we die, we have parang 7 seconds. When a person dies, 7 seconds bago ka mag-shutdown. And you have 7 seconds para mag-playback lahat na nangyari sa buhay mo. Okay? So, yun yung sinasabi nila, may life flashes before my eyes. Diba? Pag nasa near-death experience ka, or yun nga daw, bago ka mamatay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na parang memory rewind dun sa lahat ng pinagdaanan mo in this life. Sabi nila, sa 7 seconds na yun, kala mo mabilis, kasi 7 seconds lang siya. Pero, tandaan nyo, pag tayo nga nananaginip tayo, a lot can happen in a matter of seconds. Kumbaga, sa habang tulog ka, parang kala mo, tulog ka lang for 10 minutes. Pero sa panaginip mo, parang ang tagal-tagal mong nananaginip. Parang haba-haba ang dami nangyari sa 10 minutes na yon. So, sabi nila, what if, dun sa 7 seconds na yon, na nagre-recall ka ng buhay mo, ito yon, yung buhay mo ngayon. Kumbaga, right now, hindi ko alam na pwedeng patay na pala ako, tapos ito pala, inire-rewind ko lang tong buhay ko. So, nakakatakot siyang isipin, 'di ba? Kinikilabutan nga ako pero pwede. Why not, no? Yung nagre-rewind lang tayo. So, yun yung mga ibang theories about deja vu. Okay, so if may ganon na theories about deja vu, paano naman yung life after death? Kasi of course, if you believe in religion, you believe in heaven and in hell. And hindi doon nagpo-fall yung reincarnation. Kasi nga, after you die, it's either you go down to heaven if you've been good, or hell if you've been bad. So, saan ka pupunta? Ma-reincarnate ka ba? Pupunta ka ba sa heaven? Pupunta ka ba sa hell? One girl claimed na pumunta siya
sa heaven and sa hell. And this is an Ecuadorian girl. Ang pangalan niya is Angelica Zambrano, parang ganon. Ililink ko na lang yung pangalan niya rito kasi nalimutan ko yung name niya. Pero ang kwento was, nagkaroon siya ng accident parang for 23 hours namatay siya, parang on the table siya, and na-revive lang siya. And during the 23 hours na inooperahan yata siya noon, na technically parang patay siya. So she said na na-meet niya daw si Jesus Christ, and sinabi ni Jesus sa kanya na, I want to show you parang the life after you die. And if bumalik man siya, it's for her to remind people na it does exist. Heaven does exist and hell does exist. And you have to be a good person, and you have to continue doing good things kung gusto mo mapunta ka sa heaven. Kasi nung nagpunta daw siya sa hell, hindi maganda yung mga nakita niya, and it's very, very scary. Kasi sabi niya, marami daw siyang mga nakita doon na sobrang mga nakakatakot na matatangkad na creatures na beyond ano pa, description, yung kung gaano sila nakakatakot. And sabi niya, nagulat siya kasi sobrang dami daw na tao yung nakita niyang nasusunog sa hell. As in, nandun lang sila, paulit-ulit lang silang nasusunog. So, imagine mo yung pakiramdam ng gano'n na in pain ka lang, ang init-init, wala kang pagkain, wala kang tubig, paulit-ulit ka lang sinusunog dahil masama kang tao. And hindi maganda yung mga nakita niya doon kasi may nakita daw siya na mga sikat na celebrities. Actually, and I don't know how true this is. You can Google her and Google her experience. Kinuwento niya yon, sinabi niya na nakita nga daw niya dun sila Michael Jackson. Actually, nagulat nga rin ako na sinabi niya nakita daw niya dun si Selena, and even I think Pope John Paul II, sabi niya nakita daw niya dun. I just don't know how true that is. Pero sabi niya napakadami daw. So if you go to hell, if you are a bad person, so yun lang yung mararamdaman mo habang nandun ka. So nasusunog ka lang paulit-ulit, and hindi ka namamatay, walang katapusang paghihirap. And napunta daw siya sa heaven. So sinabi ni Jesus na heaven is a place where you can not even feel happy, you just feel content. Alam mo yung ganong klaseng pakiramdam na wala kang paghihirap, wala kang kahit anong kailangan, parang content ka sa kung ano yung meron ka at kung ano yung lugar na pinuntahan mo yon. So, after no, nabuhay siya, si Angelica, tapos kinuwento niya yung kanyang story sa mga news media, ganyan. So, I just don't know how true that is. Kung ano ba talaga. Kasi, to be honest with you guys, ako, I believe in heaven and I believe in hell. Pero I also believe in being reincarnated. Kasi nga, I think heaven is also parang being reincarnated. Why? Because I believe na, di ba nga sabi nila, yung life natin, life is the most precious thing na binigay sa atin ni Lord. And sabi nila na, yun nga yung gift na nakuha natin sa Kanya is to actually be alive, to experience these things. Kahit na masama man yung pinagdadaanan mo, you wish na, ayoko na, katapusan ko na, hindi eh. Alam mo yon, yung marami ka pa rin may experience kasi maraming tao dyan na maraming pinagdadaanan na mga mas mahihirap pa kaysa sa'yo. And tandaan mo lagi yun, and you are still very lucky. Actually, mapanganak ka nga lang na kompleto yung katawan mo, lahat ng facial features mo, lahat ng senses mo kompleto, napakaswerte mo na, 'di ba? So, yun yung isa sa mga nagbabagay lang sa mga tao kasi it's between religion and it's between believing the unknown. So, what do you guys think? So, if meron na kayong mga ganitong experiences or kung ano yung stand nyo, please let me know in the comments down below. I promise to make more videos for you guys. And as promised, mag-schedule ako ng aking YouTube live. So, this coming Saturday, I think that's June 10. So,
So, sa June 10, around 5 to 6 p.m. So, mag-schedule ako ng YouTube live para masagot ko din yung mga questions nyo. So, make sure that you stay tuned para dun sa inyo na mga marami pang gustong itanong or gusto nyo na makapagchikahan sa akin. So, usap tayo, mag-tune in kayo sa YouTube on June 10, 5 p.m. or 6 p.m. Mga around that time, magla-live na ako para masagot ko rin yung mga questions nyo. And at the same time, please like my Facebook page kasi I have a Facebook page already and pwede kayo mag-comment doon, pwede kayo magpadala sa akin ng mga suggestions nyo. Tapos doon ko na rin ipopost yung final date and time nung aking YouTube live session. Kasi marami sa inyo nagre-request ng mga magpapa-interpret, ganyan, gusto na makipag-chikahan. So sige, okay? So usap tayo on Saturday. And again, as always, if you haven't subscribed to this channel, please hit the subscribe button down below and then the bell, yung parang bell sa tabi nun, para ma-notify kayo once I have new videos out. And I will see you guys again on my next video. Bye!